tinatanong ko lang po sana, Secretary, kung kaya pa ba? Tatanungin niyo ako? Hindi na. Pero ano, what choice do I have, right? What choice do I have? I have no choice. Medyo, para lang maintindihan natin kung anong sinusubukan naming gawin dito. Kasi, aaminin ko sa inyong lahat, talagang habang tumatagal akong nakaupo dito sa DPWH, talagang araw-araw na lang parang may bagong mga nadidiscover dito at gumalaki ng gumalaki yung ating mga nakikitang mga problema. So kailangan talaga, base na rin sa direktiba ng Pangulo natin ng cleansing from top to bottom, kailangan talaga gawin nating very systematic itong ating gagawin dito. No? Dahil para sa akin medyo kahit paano naman may karanasan na tayo sa gobyerno, talagang nakakalula at nakaka-overwhelm talaga yung laki ng problemang hinaharap nitong departamentong to. So I just wanted to, first and foremost, ilagay sa tamang konteksto. No? So dalawa ang kailangan nating major na gagawin in the next few weeks and months. No? Kasi hindi madali ito, hindi mabilis. Unang-una, kailangan nating panagutin yung mga dapat managot. Unang-una yun. No? Kasama dyan yung nakikita nyo kaming nakikipagtulungan sa ICI para alamin yung mga problema sa iba't ibang mga proyekto. Pero kasama din dito yung paglilinis at pagsasaayos ng organisasyon. No? From top to bottom. No? At hindi madali yan. Sa dami ng mga opisyal at empleyado dito, at sa dami din ng mga kailangan gawin ng DPWH, mahirap gawin ito ng mabilisan. No? Hindi ganun kadali. No? Kasi habang hinahanap natin yung mga dapat managot, kailangan nasa plano din natin is kailangan yung mga proyektong kailangan magawa, tuloy-tuloy pa rin magawa. So, hindi ganun kadali. Pero, kailangan umaksyon na rin tayo. Lalo-lalo na sa mga taong sa tingin natin, dapat nang masimulan yung proseso ng pananagot nila sa loob ng DPWH. Okay. Ikalawang kailangan natin gawin is kailangan ayusin natin yung sistema at proseso sa DPWH. Kasi marami tayong nakikita ngayon na talagang hindi lang tao ang problema, kundi yung sistema. Na unfortunately, nandito na sa DPWH for the last, I don't know how many years, maybe even decades. No? So yun, ongoing tayo doon. Good morning po. Yung almost 5 billion na total or halaga po ng air assets ni Congressman Saldico is obviously po hindi po kayang kitain ng congressman. Sa kanya po yung manunungkulan sa congressman. I'm sorry? Yun po bang, obviously po for the record po, yung almost 5 billion na halaga ng air asset ni Congressman Saldico ay hindi po niya pwedeng kitain o maaaring kitain sa kanyang panunungkulan. Hindi ko masasagot yan eh. Unang-una, wala akong ideya sa net worth ni Congressman Zaldico. So I cannot answer that question. Tapos, But very clear lang, sabi ng NBI at ng DOJ kahapon, freeze all assets. We have information on assets for assets either directly or indirectly to various companies connected to Congressman Zaldico. We are submitting this list to the DOJ, the AMLC, and the ICI. And we will give it up to those three agencies and institutions to act accordingly. Tapos, Secretary, pagkatapos po ng pagpapadala ng show cause orders, ano po ang magiging expected nating next process natin doon sa 10 DPWH officials na may mga lavish lifestyles? Kaso, administrative cases, no, will be filed if there is evidence that is not disproven. So administrative cases,
at merong karampatang parusa yan. Pero hindi lang administrative case, no? Isasubmit din namin sa ICI ang kanilang mga pangalan at for potential criminal cases to be filed. And since nabanggit na rin po natin si Congressman Saldico and nasa ibang bansa po siya, ano pong mga legal remedies natin? Paano po din kaya yung monitoring na dapat gawin natin habang nasa ibang bansa si Saldico? I think may gagawin na ang DOJ at ang ICI dito. So, hintayin na lang natin yung mga aksyon ng ICI at ng DOJ in the coming days. Tapos, Sec, ihirap ko na rin po, pinag-utos na daw po ni DA Secretary Laurel yung pag-audit sa lahat ng farm-to-market roads or projects po na gawa daw po ng DPWH. May coordination na po ba yung Opo, DA? magkausap na po kami ni Secretary Kiko Laurel kahapon at kasama din po sa mga i-imbestigahan natin. Tapos may initial investigation na po ba tayo? I mean, pwede po ba natin malaman kung yung mga contractors din po ng mga projects na yun ay involved na rin po dito sa iniimbestigahan natin? Yung kasalukuyan Hindi iniimbestigahan. pa tayo nag-uumpisa ng investigasyon doon, so hindi ko pa masasabi yon kung sino yung mga contractor. Magsisimula pa rin tayo. Thank you, Sec. Hi, sir. Maybe we can... sige, go ahead. Sir Mads from Net25. Sir, sa hearing kahapon nabanggit na yung mga ibang projects doon sa 1st District ng Bulacan, substandard. Ano po gagawin ng DPWH? Magbabacktrack ba tayo sa mga project na gawa nila? Una. So, sa lahat ng mga nakita namin, hindi ako nagugulat dun sa sinabi ni Bryce Hernandez. Pero, tingin ko hindi lang to 1st District of Bulacan. Tingin ko ito, makikita natin all over. At syempre, kailangan nating ayusin lahat yan. At kailangan nating i-correct. No, pero, kaya hindi talaga madali ito. No? These are thousands of projects all over the country. So, we have no choice. We have to fix them. I don't know how yet. I don't know how long it will take. But we have to fix them. And those contractors have to pay for them. Yung contractor ang mananagot dito. At kung sino man ang kasabot niya. Go ahead. After can you elaborate kung sa lavish lifestyle ng RD, Opulensya, Villa, Kitchen, Google Flash? Ano na lang, so I'd rather not. I was advised by the lawyers not to. We have already evidence with us that is already with our legal team. These are, posts that were sent to us by concerned citizens, reports from the areas, pictures, but I was advised not to show them to the public muna while the investigation is ongoing. Pero, they will have to answer these allegations and cases have to be filed against them. Next question, please. Hi, Zach. Zach, from time of writing to AMLAC, to DOJ, how fast po kaya can the freeze order... Well, ano naman, tingin ko mabilis. No? Kamukha nung ginawa natin last week no, sa unang kaso, pag may freeze order, parang within a few days nakakakuha sila ng freeze order. So, so hopefully, mabilis lang. No? Kagaya nung nakita nating bilis ng BSP at ng AMLAC last week. Yes, ma'am? Sec, isa lang clarify ko lang, Sec. Ma'am, papatay ka. Yan. Clarify ko lang, Sec, because you started with the RDs na and the district engineers, but there have been observations, of course, na di ba hindi lang dyan? It started from the first stage, even from the Bids and Awards Committee. So, may nandun na ba tayo sa track na yun na from the onset, from, kunyari, the back, and then awarding it, and then Yes. Ang direktiba ng Pangulo, top to bottom cleansing.
top to bottom. Kaya mapapansin nyo po, doon sa unang kasong final natin at doon sa mga susunod na ifa-file din ng ICI na sinambit na nating mga base sa sinambit nating mga ebidensya at dokumento, top to bottom. May tinitignan na ba kayo, Sec, na mga involved with bids and awards, ganyan? Are you Yes. looking into them? Yes. And we have already filed. There. Doon sa una pa lang, meron na doon. So, this is top to bottom. Every step of the way. People have to account for this. Every step. Maybe has to... Sir, good morning po. Meron na po ba kayong nahanap ngayon na siguro possible collusion ng ilang DPWH officials sa mga personalities po sa PICAB so far po? Sa PICAB, wala pa kaming nakikitang links, no? But we will be looking at that also, but we will need to work with Secretary Chris Roque of DTI. No, kasi hindi pa natin talaga nakikita, tama si Ma'am Maki kanina, no? Sinabi niya, starting from sa baba, akyat to, and top, bottom, left, right, back, front, lahat to eh. Napakalawak na sistema nito. No, at definitely kasama ang PICAB dito. So, pero wala pa tayo doon. Okay, last siguro. Hello sir, good morning. Lawrence Tanong sir, Radyo Pilipinas. Kahapon sir, binanggit po na part ng budget ng DPWH, almost kalahati or more than kalahati na pupunta po sa allocated sa mga mambabatas. Nabanggit po kahapon sa Senate, sa Senate Blue Ribbon Committee. So, moving forward ba sir, may plano tayo na wag nang bigyan ng allocation itong mga to? Or dapat ba silang may allocate? Alam mo, hanggang ngayon hindi ko pa rin naiintindihan hindi ko pa rin naiintindihan kung paano ba nabubuo ang budget ng DPWH. I still do not fully, it's so complicated. I still do not fully understand how projects are chosen, how projects are planned, and then eventually how projects are budgeted, and then how projects are implemented. No? Pero, ang masasabi ko lang, kailangan baguhin ang sistemang ito. Kasi itong sistemang ito, ang nagdala kung nasan tayo lahat ngayon. No? Hindi ko nga naiintindihan kung ano yung allocable, non-allocable. Hindi ko nga naiintindihan yun eh. To be quite frank, I don't fully understand what that even means. No? But I do know, kailangan ng mga project sa mga munisipyo, city, distrito, probinsya, region. Kailangan yan. Ngayon, kung paano sila pinaplano, clearly may problemang malaki dyan. At kailangan repasuhin to ng buo at kailangan baguhin to. Pero wala pa kami dyan. Nandito pa lang kami ngayon sa paghahanap ng mga sino bang dapat managot dito sa mga pagpak at maanumalyang proyektong to. So, pero kailangan gawin niya. Pero sir, yung isang lawmaker na may project, di po ba dapat questionable na po yun? Ang isang mambabatas, ang trabaho ay gumawa ng batas. Sila po ay merong mga sinisponsor may mga project sila na sila mismo yung kumbaga nasa likod. Di po ba? Kaya nga sinasabi ko kailangan nga repasuhin and baguhin itong sistemang to. Hindi, it's so convoluted, so confusing, so complicated, that it takes, I don't know, it really take a lot of time and effort to really understand how this process works from planning, to budgeting, to procurement, to implementation, to monitoring. Itong sistemang to talagang kailangan maayos at mabago. So, aabot tayo dyan, pero wala pa tayo dyan ngayon. Last question, Lance from
Hi, Sec. Question lang po. Kasi yesterday, Bryce Hernandez also said na, even admitted na even yung school buildings, substandard projects yung pagkakagawa sa kanila. I know, Sec, nasa flood control pa lang po tayo, pero may nare-receive na pa yung DPWH na reports din. Yes, sa school buildings. our new incoming team already met with the team of Secretary Sani Angara the past 2 days. Nagmi-meeting sila para malaman natin kung alin itong mga to, ilan sila, nasaan sila. Again, kailangan ayusin natin. Kawawa naman yung mga estudyante natin. Di ba? Pati ba naman classroom nila, ganito din ang gagawin. Di ba? So, we have to fix all of this. Pero, wala tayong choice. Nandito na tayo. Kahapon nga, sabihin ko sa inyo, mutik na akong tumalong dun sa tulay na hindi natapos ng 8 years. Sabi ko kay Sir Benji, tatalo na ako dito, Sir Benji. Kasi parang overwhelming na masyado to Kaya lang, masyado mababaw Mataas yung tubig, baka kahit tumalon ako, sayang nga, hindi na ako mamamatay. Sayang nga. Anyway, so we will, weekly we will be doing this. Now, we will be doing a regular press con with you as whenever we have new updates. So, kasi tingin ko, maraming mangyayari every day. Sige, last na lang. Sir, si Jim, Associated Press. Sir, yung 2 quick questions. Masyadong nakafocus intensely sa Bulacan and partly sa Quezon City. But since you hit the ground, blazing, by now, do you have a gut feeling yung overall number of infrastructure projects in the last 10 or 3 years ongoing pa? How many ghost projects do you suspect there are, and how many substandard or overpriced? And then, lastly, sir, yung si Bonoan was asking the Senate yesterday about the Bulacan anomalies, and he was clueless. So, my question is, dun sa system that you have now, what kind of stopgap measures or remedy? I don't have a system yet, sir. I don't know why you can think I can do a entire system in 3 weeks here. No, I do not. I told you kanina, kailangan baguhin. Pero kung iniisip nyo mababago to in 3 weeks, baka nananaginip kayo nga at hindi kayo hindi ganun kadali ito Itong sistemang nandito, hindi lang taon to, baka dekada na itong nandito na which has led us to where we are today. So to change this, to review this, to change this, and you're asking me how many ghost projects? I don't know. My gut feel, it's all over the country. It's not just Bulacan. Definitely. But if you ask me how many, how can I answer that question? I can't answer that question. In terms of red flags that you're initially seeing. What red flags? Yeah. What's your question? How many red flags? Yeah, ghost projects. I don't know. Do you think I can find out how many ghost projects there are for thousands and thousands of projects in the entire country in 3 weeks? It's that horrific. Thank you. Well, yes. It's that horrific. This is all over. This is not just Bulacan. Okay? So it's gonna take, I don't know, months, maybe years for us to find out how bad this is. But we have to change that. Ang ugat nitong problemang to ay yung tao at sistema. Nasa tao pa lang tayo ngayon. Nasa tao pa lang tayo. Yung mga taong kailangan managot, nandun pa lang tayo ngayon. Yung sistema, matagal yan at mahirap yan. So, we will try our best to work as fast as we can, but unang-una, wala pa lang akong kasama dito Nag-iisa pa lang ako Diba? Tapos you're asking me if I can tell you how many ghost projects there are in the entire country. You're asking me kung may sistema na ako. Wala. Okay? Sorry I don't mean to
I'm emotional here because the gravity of this problem is unthinkable. I'm telling you right now. Unthinkable ito. Talagang grabe. At nandito pa lang tayo sa pananagot. Part 1 pa lang tayo. Pananagot pa lang. At dito pa lang. Tingin ko, ubus na oras ko dito. Secretary, Okay. good morning Yes. po. Sorry, last question na dapat yun. Pasensya na po. Meron po. Last question na po. Pasensya na po. Tatanong ko lang po sana, Secretary, kung kaya pa ba? Tatanungin niyo ako? Hindi na. Pero ano, what choice do I have, right? What choice do I have? I have no choice. Sabi ko nga sa inyo, magpapatiwakal na dapat ako kahapon sa Pampanga eh. Sige, anyway, basta tuloy-tuloy kan tayo. Sige, next week ulit. Thank you. Sige, Ma'am Maki. Yes. Yung mga sinira na. Well, okay. So, yung sa Baguio, meron na tayong two nights ago with the help of Mayor Benji Magalo. We already stationed CIDG personnel there, and our incoming Undersecretary, former PNP General Ato Bisnar, already sent people there, and nakasecure na tayo doon. Uulitin ko, naglabas tayo ng 2 order, at again, sasabihan ko lang ngayon, to all DPWH officials, kung meron kayong plano na manira ng dokumento at magtamper ng dokumento, magdalawang isip na kayo, huwag niyong gagawin yan kasi mahuhuli din namin kayo at mabigat ang parusa ninyo. Hindi ka kayo matatanggal sa DPWH. Kulong kayo. Maniwala kayo sa akin. So, we are in the process of checking. Again, there are, 200 plus district offices, regional offices. So, kung meron kayong planong hindi maganda, sorry na lang kayo, mahuhuli din namin kayo. Sec, last na talaga. Yes, please. Status lang ni Yusek Bernardo? Would you know? He left DPWH on August 15. He retired on August 15 before I even came in. No, so, but again, ulitin ko, hindi porket wala na dito sa DPWH. Former secretary, former undersecretary, former assistant secretary, former director, former, whatever, hindi ibig sabihin hindi kayo mananagot. Kahit na wala na sila dito sa DPWH. So lahat, pag may ebidensya tayo, tutumbok sa kanila, mananagot sila. Pero may retirement benefits na pa siya. Would you know? I don't know. But all of that, if they are proven to be guilty, all of that will be forfeited. All of that. 326 suspended, preventive. Which one? Yes. All of the, 20. Yung 6 contractor, hindi ko naman pwedeng i-suspend yung contractor. Na-blacklist na yung mga contractor na yan. So, last question na eh. Hindi pa, may proseso kasi tayo. No, pero doon na rin tayo papunta. Okay? Thank you very much, everybody. I'll see you again next week. Thank you.